ang pinaka-notorious na wizard na di mo aakalaing siya pala ang may kagagawa nito. Well, sino nga ba ang king na pinagsisilbihan ni Kanjaro o mas kilala bilang The Architecture? At alam naman nating siya lang naman ang gumawa ng system na di mo aakalaing ang mage na ito ay isang napakagaling na programmer. Sa mga huling chapter, nalaman natin na si Kanjaro ay naging kapartner ng Monarch of the Iron Body bilang spellcaster upang makalika ng nakakatakot na monster, which is ito ngang si Amot, na matapos nila itong inabandona at ikinulong sa Tomb Pyramid hanggang sa namatay ang dalawa at hindi na nila ito binalikan. Kaya sa arc na yun ay nagkaroon tayo ng conclusion na si Tarnak ang Monarch of the Iron Body ang kanyang tunay na king. Ngunit recently lang nalaman ko na hindi pala si Tarnak ang kanyang king, bagkus isa itong si Tarnak sa mga king na kanyang naging kapartner kapag may mga paglilikha na gagawin. Since magaling nga itong si Kanjaro in terms of creation sorcery na parabang ang imposibleng bagay ay nagiging reality sa kanya. Ngunit kahit gaano pa siya kagaling na mage in terms of creation, na makikita naman nating nalikha niya ang system na kahit ang clone ng absolute being nalikha din niya. Subalit ang lahat ng yon ay hindi niya kayang gawing immortal ang kanyang sarili. Kaya nakipagsundo siya kay Ashbourne na hanapan niya ito ng vessel sa pamamagitan ng system kapalit ang immortality. At recently lang din, nalaman ko na marami palang ginawang kababalagan itong si Kanjaro gamit ang kanyang undeniable creation sa pagiging wizard na hindi ipinapakita sa manhwa tulad ng paggawa ng isang clone sa isa sa mga monarch na masasabi mo talagang siya lang ang nag-iisang mage na may kakayahang gawin ang napaka-imposibleng bagay. Unang ipinakita sa atin si Kanjaro sa first episode pa lamang ng Solo Leveling nung nakita ni Jinwoo ang isang statua na may hawak sa Ten Commandments, at kahit nung nagkaroon ng awakening si Jinwoo doon sa Cartenan Temple matapos niyang maipasa ang secret quest Courage of the Weak, ang pinaka nakatatak na pangalan ay ang The Great Spellcaster Kanjaro Blessings, na alam naman nating ang blessings na ito ay napaka-unusual. Well, sa Great Spellcaster Kanjaro Blessings pa lamang mga lords ay masasabi mo talagang kahit ang pinaka-imposibleng bagay ay kayang gawin ni Kanjaro, dahil ang blessings na ito ay naibalik ang naputol na bahaging katawan ni Jinwoo at mayroon din itong permanent effect longevity na may kakayahang kunin at alisin ang kahit anumang bagay na pwedeng ikasama sa katawan ng player. Tulad lamang nung uminom si Jinwoo ng alak, napapansin niyang inaalis ng system ang alcohol intoxication sa kanyang katawan. Kaya di siya nagdadalawang isip na inumin kaagad ang Kasaka Venom Poison nung siya ay nahirapang talunin ng gatekeeper ng Demon Castle upang magkaroon ng dagdag 20% sa physical damage. Isa sa mga hindi ko makakalimutang moments dito kay Kanjaro mga lods ay di ko akalaing siya pala yung statua na may hawak ng Ten Commandments. At ang lahat na nangyari sa moment na yon kung saan halos naubos ang lahat ng hunter na kasamahan ni Jinwoo ay kagagawan pala ni Kanjaro. Akala natin yung absolute being na nakaupo ay isang tunay at hindi patay, at ito yung magiging main antagonist, ngunit ang lahat ng yon ay manipulated lang pala ni Kanjaro at parte yun ng quest na ibibigay niya kay Jinwoo since siya ang napiling vessel ni Ashbourne na parabang pinaglaruan niya ang lahat ng hunters sa moment na yon. Nung umabot na sa level 100 si Jinwoo, binigay sa kanya ng system as a reward ang isang key para muling pabalikin ng ating bida sa Cartenan Temple. Kaya dito na natin nalaman sa pangalawang Double Dungeon Arc na itong si Kanjaro ang nagdisenyo o ang creator ng system para kay Jinwoo upang maging ganap na vessel, at tinawag pa nga niya ang kanyang sarili na The Architecture. At nalaman nga natin na sobrang passionate ni Kanjaro sa paggawa ng mga statua, lalo na ang rebulto ng Absolute Being na itinuturing pa nga niya itong isang masterpiece. Isa sa nakakamangha about Kanjaro, alam nating siya ang naglikha ng system, ngunit ang paglikha ng Demon Castle sa part ng system ay nasa ibang level talaga ang galing ni Kanjaro mga lads in terms of creation. At kahit ang mga demon na nasa loob ng Demon Castle ay manipulated lahat ni Kanjaro ang mga galaw nito. Bilang parte ng system, ang demon sa loob ng Demon Castle ay parte ng journey ni Song Jinwoo hanggang sa maging ganap na vessel ang katawan ng ating bida para sa Monarch of Shadow. At ang pinagkukunan niya ng reference sa paglikha ng Demon Castle ay ang aktual na appearance ng soul nung naganap ang digmaan sa pagitan ng rulers at monarch sa ibang timeline. Nung nag-offer si Kanjaro na gagawa siya ng system upang hanapan ng vessel si Ashbourne kapalit ang immortality, kasama sa naging process ni Kanjaro ang paglikha ng clone ng King of Demon na si Baran, ang Monarch of the White Flames.
upang magsilbing final boss ng Demon Castle sa floor 100. Kaya kung napapansin natin, lahat ng demon sa loob ng Demon Castle ay manipulated talaga ni Kanjaro, since ang tunay na Demon King ay matagal nang patay. Kaya kapag nagsasalita si Lady Essel sa mga katanungan ni Jinwoo na dapat hindi niya malalaman, ay nagkakaroon ng parang system glitch at out of reason bigla na lamang nahihimatay itong si Lady Essel dahil silang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kanjaro. So nalaman ko sa anime wiki na talagang pinatay ni Ashborn si Baran matapos niya itong ilagay sa kanyang Shadow Authority. Dahil kung babalikan natin ng chapter 163 ng manhwa, itinago lang ni Ashborn si Baran sa loob ng kanyang kapa nang dumating ang mga rulers matapos niyang tinalo ang dalawang monarch at di niyang direktang sinabi na pinatay niya si Baran. Ngunit dito kung titingnan natin sa solo leveling wiki ay binawian talaga ni Ashborn ng buhay itong si Baran kapalit ang pagtraidor nito sa kanya. So ibig sabihin namatay si Baran sa loob ng domain ni Ashborn since hindi ipinakita na naging astral ang katawan ng Monarch of the White Flames, instead tinago muna niya ang katawan bago niya ito tinuluyan. Nakakamanghalang kung iisipin mga lads dahil ang nakalaban ni Jinwoo na Demon King sa floor 100 ay isa palang clone at ipinakita na sobrang lakas nito at may kakayahan din tulad ng isang tunay na monarch since nakapag-create ito ng multiple gates to summon a countless demon sa laban nila ni Jinwoo. At masasabi mo talagang isang tunay na clone ang nakalaban ni Jinwoo dahil never nagsalita ang Demon King nung naganap ang kanilang laban. Dahil kung tunay na monarch ang nakalaban ng ating bida ay hindi mananalo si Jinwoo. Dahil sa time na yon ay makukonsider nating si Jinwoo ay isa pa lamang regular na hunter na kahit nga siguro mga national level hunter ay kaya siyang talunin. So imagine kung gaano kagaling itong si Kanjaro sa paggawa ng clone na kahit ang monarch ay kaya niyang gayahin. Pati ang kapangyarihan nito na masasabi nating sobrang nakakamangha itong si Kanjaro gamit ang kanyang kapangyarihan sa paggawa ng napaka-imposibleng bagay. Kaya sino nga ba talaga ang tunay na king ng nag-iisang The Architecture? Since lahat ng monsters sa solo leveling ay mayroong pinagsisilbihang monarch. Well, sa 9 monarch na nilikha ng absolute being, bawat isa sa kanila ay may pinamumunuan based on their powers at kakayahan sa pagiging hari ng kanilang nasasakupan. Since ang Monarch of Destruction ay ang hari ng mga dragon at ang Monarch of Shadow ay ang hari ng mga patay, well sa tingin ko, itong si Yogomon, ang Monarch of Transfiguration which is ang King of Demonic Spectre, ay ang tunay na king na pinagsiserbisyuhan ni Kanjaro. Since itong si Kanjaro ay napakagaling in terms of sorcery, well itong si Yogomon ay Master of Sorcery ng mga Monarch. Kaya kung napapansin natin, si Yogomon ang pinagkakatiwalaan ni Antares sa paghahanda kapag sila ay nasa digmaan. Nung inihanda niya ang napakaraming gates para sa mga dragon upang itrap si Jinwoo, na parabang siya ang nagmimistulang mata ng mga monarch dahil nung nagtraidor itong si Ashborn sa mga monarch, siya ang unang nagsumbong kay Antares. Kaya nakikita niya talaga lahat sa pamamagitan ng kanyang sorcery. At sa tingin ko mga lods, hindi pa patay itong si Kanjaro dahil matapos itong talunin ni Jinwoo, sinabi nga niya ang statua na kanyang winasak ay hindi totoong katawan ni Kanjaro, kaya malaki ang chance na buhay pa ang tunay na moderator ng system at magpapakita sa Ragnarok. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!